kasalukuyan, umaabot na sa 8 milyong Pilipino ang naninirahan o nakikipaghanap buhay sa humigit kumulang 170 bansa sa mundo. Bagaman sinasabing ang ating mga kababayang OFs ay mga bagong bayani dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa ating ekonomiya, isang malaking hamon ang hinaharap ng kanilang pamilya. Sa bawat inang namamasukan sa ibang bansa, may anak na nangungulila sa kalinga. Wala po akong kaalam-alam sa kanya. Yung para po bang hindi ko man lang siya nararamdaman. Hindi ko man lang nararamdaman yung pagmamahal niya sa akin. Hello? Mami, Anak! umuwi na po kayo. Please, Mami. Hindi naman ganun kadali yun, Miko eh. Asan ba ang daddy mo? Si May nasaan? Bilis, pakitawag naman si Lo. Baka dumating na yung amo ko eh. Si Daddy umalis. Tapos, si ate hindi ko naman makausap. Please, Mami. O sige. O anak, huwag ka nang umiyak. Ana, Present. Bernadette, Present. Noel, Present. Nico. Absent. Dad, huwag kayo mawawala sa PTA meeting sa Sunday, ah. May important announcements daw. Di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Kapag ang mga ganyang meeting, ang ate mo na pag-a-attendin mo. Huwag mo nga akong sinasama sa mga kalokohan mo. Ganun naman talaga kayo ni Daddy. Consistent ka rin naman pala eh, sa bababaan ng grades. Wala naman ako makausap sa bahay na matino. Diyan na nga kayo. Marami ng pamilyang Pilipino ang nasira dahil sa pangingibang bansa ng karamihan. At ang laging tanong, may pag-asa pa bang maputol ang ganitong kalagayan ng ating mga OFWs? Addressing the issues to the overseas Filipinos alone is not enough. We have to involve their families as well. We also have to address not only the economic problems, but also the social problems of the family. Because this is usually what drains the resources of the OFW. And we also have to include the communities where they are coming from. Because if we do not provide economic opportunities in these communities, they will always be migrating because there will be no jobs that can be acquired here in the Philippines. So this required the involvement not only of the overseas Filipinos and their families. We need to involve the various stakeholders in the community, including the government. Ang mga NGOs at iba pang institusyon gaya ng Atikha ay patuloy na tumutulong sa ating pamahalaan upang mapabuti ang buhay ng ating mga overseas Filipinos at kanilang pamilya. Pero ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung hindi magsisimulang maging wise sa pag-iimpok at pagsisikap upang paghandaan ang pagbabalikbayan. Sa mga OFWs at saka sa mga asawa ng OFWs, mahalaga yung pagsisave ng pera. Kasi mas nakakasave ka ng pera, mas malaki yung chance na magkakasama kayo muli. Sa susunod na bahagi ng ating programa, makakapiling natin si Ms. Maya Nuevo upang magbigay sa atin ng mga panuntunan na tips para maging wise sa pamamahala ng pera. Hello! Hi sa mga nanay ko at tatay ko dyan sa Pilipinas, and to my habibi, I love you! Hi Mama! Hi Papa! Hi Han! Hello sa aking family! Hello nanay, tatay, ingat kayo dyan! Hello nene, I love you! Hi ate! Love you! Ingat kayo lang dyan! Bye! Welcome, Pinoy Wise TV! Maging wise sa pamamahala ng pera
para maging wise sa pangangalaga ng pamilya. Pagbabalik, paghandaan upang bukas may darapnan. Shukran! Paalam!